ang pinaka-importante kung gusto nyo mag-apply ng factory worker lang mga kabayan ha, factory worker, ay kailangan nyo munang kumuha syempre ng passport. Ngayon, ang una nyong gagawin, kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea, halimbawa may passport na kayo, una, kailangan nyo munang mag-aral ng Korean language. Kasi kung hindi kayo marunong kung hindi kayo marunong sa Korean language, o hindi man lang kayo marunong bumasa, or wala kayong alam tungkol sa Korean language, ay hindi nyo maipapasa ang EPS topic exam sa DMW. Pangalawa, kailangan abangan ninyo ang registration para sa exam or yung EPS topic exam. Paano malalaman, Kuya Pinong, kung kailan ang registration para sa EPS topic exam? Ganito yun mga kabayan. I-follow nyo lang ang EPS DMW official sa Facebook. I-follow nyo lang yan. Diyan sila nag-a-announce kung kailan ang registration at kung kailan ang EPS topic exam. Ngayon, pag dumating na ang registration para sa EPS topic exam, siyempre kung gusto nyo mag-exam at marami na kayong alam tungkol sa Korean language, kailangan nyo mag-register sa registration para sa EPS topic exam. Ngayon, kapag nakapasok na kayo sa registration para sa EPS topic exam, nag-register na kayo, yan ay i-evaluate pa ng DMW kung sino yung mga pwedeng mag-exam. Kung nakita nila doon na overage ka na, syempre, reject ka na, hindi ka na pwedeng mag-exam. Ngayon, kapag nakapasok na kayo, qualified na kayo para sa EPS topic exam, ay iintayin nyo ulit ang announcement ng DMW kung kailan kayo mag-exam. Yan ay sa DMW lang mga kabayan. Ano bang klase ng exam na yan? Anong klase yan? So, papel ba yan? Or sa computer? Ang exam na ngayon mga kabayan, ng EPS topic exam, ang exam na ngayon ay ginagawa na sa tablet. Dati sa papel, nung time namin, tapos sumunod ay sa computer, ngayon ay yung tinatawag na UBT na sa tablet na lang kayo mag-i-exam. O ngayon, halimbawa, nakapasa na kayo sa EPS topic exam, ay diretso na kayo ng Ishihara test. Kaya inuulit ko dun sa mga colorblind, ay search nyo muna sa YouTube, ay dapat muna ninyong malaman kung kayo ay colorblind o hindi. Kasi kung colorblind kayo, ay hindi kayo pwedeng mag-apply dito sa South Korea. Merong mga nagsasabi na pwede naman daw ang colorblind, pwede naman daw gumamit ng salamin sa Ishihara test, pero mas maganda i-try nyo muna talaga kung manap kayo ng paraan kung paano nyo maipapasa ang Ishihara test sa DMW. Kasi medyo ano yan medyo delikado yung mga kabayan. Talagang susugal kayo dyan. Tapos halimbawa, ayun na nga, pumasa kayo sa EPS topic exam. Pagkatapos kasi ng EPS topic exam at pumasa kayo, ay diretso na kayo ng Ishihara test. Pero kapag hindi kayo pumasa sa EPS topic exam, ay hindi kayo magpo-proceed sa Ishihara test. Ngayon, nag-Ishihara test na kayo. Pumasa na kayo sa Ishihara test. Ngayon, ang susunod naman ay skill test. Hindi yon, mag-a-announce ulit ng DMW. Kung sino yung mga nakapasa sa Ishihara test, ay ilaline up kayo for skill test. Skill test mga kabayan. At mag-iintay kayo kung kailan magbibigay ng skill test ang DMW. Tapos halimbawa, nakapag-skill test na kayo, paalala mga kabayan, sa skill test, kailangan ay hindi kayo malate. Kasi kapag nalate kayo, kahit mga 10 minutes or 5 minutes, ay hindi na kayo magpuproceed sa skill test at magbaback to zero na kayo. Kaya napaka-importante kapag mag-skill test ay kailangan na nandun kayo, halimbawa 1 oras bago yung schedule ng skill test, halimbawa alas 10 ng umaga yung skill test ninyo, dapat halimbawa mga 9:30 or alas 9 nandun na kayo sa venue para sigurado na makakapag-skill test kayo at hindi kayo malilate. Ngayon, halimbawa na pumasa na kayo sa skill test, or halimbawa naman na bumagsak ka sa skill test, back to zero ka. Ngayon, yung mga pumasa sa skill test ay magpo-proceed na sa medical. Yun, magme-medical na kayo. Ngayon, kapag pumasa na kayo sa medical, ay ipapasa nyo yan sa DMW. Ngayon, pag halimbawa bumagsak naman kayo sa medical, halimbawa ay nakita na may age kayo,
may nakakahawa tuberculosis, hepatitis, ay maaaring hindi na kayo matuloy sa pag-apply dito sa Korea kasi bagsak kayo sa medical, hindi kayo fit to work. Pwede namang maggamot pero matatagalan kapag yung paalala ko sa inyo kung kayo ay may mga nakakahawang sakit, kailangan nyo munang pagaling bago kayo mag-aral ng Korean language at bago kayo mag-apply dito sa South Korea. Ngayon, halimbawa pumasa na kayo sa medical, ipapasa nyo sa DMW at kayo ay mag-iintay ng approval. Halimbawa nagpasa na kayo ng medical sa DMW, ay mag-iintay naman kayo ng approval galing dito mismo sa HRD Korea. Ngayon, halimbawa ang nagkaroon na kayo ng approval, ibig sabihin mga kabayan, kapag kayo ay nagkaroon na ng approval, ay waiting na lang kayong ma-select ng employer. Yon. At may schedule yan, yung mga massive selection. Katulad ngayon, may schedule ng massive selection. Ngayong darating na August this year, at marami na namang mapipili ng mga nag-iintay ng employer sa Pilipinas. Ayun. Ano nga ba yung approval na yan? Ang approval mga kabayan ay kapag nagkaroon kayo ng approval sa pag-iintay ng employer ay 1 year ang validity. Ngayon, halimbawa na hindi kayo nagka-employer sa loob ng 1 year, ay i-renew nyo lang ulit yan ng another 1 year. Ang total validity ng approval ay bali 2 years. Ngayon, halimbawa na hindi kayo nagka-employer sa loob ng 2 years, ay magba-back to zero na naman kayo. Kaya mahirap talaga mga kabayan na pag-apply dito sa South Korea. Walang kasiguraduhan. Pag nag-back to zero kayo, siyempre mag-i-exam ulit kayo. Kaya balik na naman kayo sa zero. Halimbawa, may approval na kayo, nagkaroon na kayo ng employer, ayun na. Doon na mag-uumpisa ang proseso ninyo sa DMW. Kapag nagkaroon na kayo ng employer, ay halimbawa, nasilik na kayo ng employer, yung tinatawag na EPS account katulad niyan, yan yung tinatawag na EPS account kapag na-aprubahan na ang iyong approval. Kapag may approval na kayo, meron na kayong EPS account at madali lang gumawa ng EPS account mga kabayan. Kung hindi kayo marunong, pwede kayo magpaturo dun sa mga marunong. Ayun. Halimbawa, nagka-employer na kayo, nasilik na kayo ng employer, iintayin nyo naman ang contract forwarding. At yan ay makikita nyo din sa inyong EPS account. Makikita nyo yung PALGOP o EPI issuance at pipirmahan nyo yan online, yung kontrata ninyo. Tapos, ang susunod nyan, kapag nakapirma na kayo ng kontrata, ay iintayin nyo naman ang schedule ng training ninyo sa DMW. 5 days. 5 days kayo magti-training sa DMW, yung mga sasabihin nila doon, yung mga kultura ng mga Koreano, o kaya tapos nandun din yung Korean language refreshing, at walang bumabagsak dyan mga kabayan. Halimbawa, natapos na yung 5 days training nyo sa DMW, at ang iintayin nyo naman ay ang pagdating ng inyong working visa. Pagdating sa working visa mga kabayan ay nakadepende yan sa company, nakadepende yan sa amo na nag-select sa inyo kung bibigyan agad kayo ng CCBI or yung working visa. Yung iba, katulad na sa akin, ay 2 weeks lang simula nang pumirma na ako ng kontrata. Habang nagtitraining ako sa DMW noon ay nagkaroon agad ako ng CCBI, minamadali ako ng amo ko. Ayun, yung iba ay inaabot ng 2 months, yung iba naman ay inaabot ng 2 weeks or 1 month, nakadepende sa amo, kasi yung CCBI mga kabayan or yung working visa ay manggagaling sa inyong amo. Tapos ayun, dire-diretso na yun. Pagka nagkaroon kayo ng CCBI, kailangan nyo na mag-process. Kailangan nyo na magpasa ng requirements sa DMW kung ano yung mga kailangan na requirements. At yan mga kabayan, yung mga requirements na kailangan ng DMW. Yan lang yun. Doon kasi sa iba, mga nagtatanong na kung kailangan pa ba ng birth certificate ng magulang kapag late register, hindi na kailangan mga kabayan. Basta kapag kayo ay may CCBI na at kailangan nyo na mag-process ng mga documents sa DMW na kailangan ng DMW na hihingin sa inyo, yan lang mga kabayan ang inyong kukunin. At madali lang kuhanin yan
kalimitan yan ay online na lang. Ngayon, kapag nakapagpasa na kayo ng mga documents sa DMW, ay iintayin nyo lang ang inyong tentative enter date or yung araw ng inyong flight. Ayun. Tapos, at kapag pa-flight na kayo, ay mga nasa aeroplano na kayo, nakalapag na kayo ng Incheon Airport, ay susunduin kayo ng bus papunta naman sa training center dito sa South Korea. At 3 days kayo doon, 3 days, may medical doon. Ayun. Kaya, napaka-importante na huwag kayong mandadaya ng medical. Kasi pagdating dito sa South Korea, hindi yan makakalusot. At inulit ko mga kabayan, dun sa mga nag-aalangan, dun sa mga may iskar sa baga, ay no problem yan mga kabayan. Basta ang inyong iskar sa baga ay hindi na active, no problem yan. Basta kailangan nyo lang ay kumuha ng clearance sa pulmonologist na katunayan na hindi active yung inyong iskar sa baga. Sa ibang bansa, hindi pwede yan, yung may iskar sa baga. Pero dito sa South Korea, pwede yan mga kabayan, basta yan ay hindi na active. At pag nakita yan dito sa South Korea, yung iskar nyo sa baga, at hindi naman active, ay hindi kayo papauwiin. Ngayon, kapag nakita yan dito sa medical dito sa South Korea, na active yung iskar nyo sa baga, automatic yan, uuwi kayo sa Pilipinas. At kapag nakita din na kayo ay nagdodroga, may nakitang sa medical ninyo ay nakita doon na gumagamit kayo ng pinagbabawal na gamot, ay syempre, papauwiin din kayo sa Pilipinas. At ang tatanong, paano sir kung papauwiin ako ng Pilipinas? Paano yun? Sinong sasagot ng pamasahe? Ganyan-ganyan. Syempre, gastos nyo yan. Kaya nga mga kabayan, may requirement sa DMW na kailangan ay meron kayong budget na 10,000 pesos. Ano yun? Kumbagay panigurado yun. Yung 10,000 pesos na yun, halimbawa, pumasa kayo sa medical, di ba? Tapos didiretso na kayo sa company ng amo ninyo, yung 10,000 pesos na yun ay budget nyo yun sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan. Siyempre, alam nyo na monthly ang sweldo dito, kaya kailangan may budget kayo na pera sa loob ng 1 buwan. Ngayon, yung 10,000 pesos na yun, halimbawa bumagsak kayo sa medical, yun yung gagamitin yung pamasahe pauwi sa Pilipinas. Ayun, kaya kasama sa requirements mga kabayan, yung 10,000 pesos, yan ay siguro kung di ako nagkakamali sa Korean won, ay nasa 300,000 won, mga ganun. Or 200,000 won or 300,000 won. Mga 250,000 won, yung 10,000 pesos sa pera natin. Yung 10,000 pesos na yan, syempre, kung nasa Pinas pa lang kayo at pa-flight pa lang kayo, pwede nyong papalitan niya ng won sa Pilipinas bago kayo mag-flight dito sa South Korea. At pwede din naman sa airport, yung palitan. Basta kailangan, pagdating nyo sa training center dito sa South Korea, may hawak na kayong won.